Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kahabag-habag kayo, ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propitang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propita, at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propita at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba naman ay uusigin. Sa gayon, pananagutan ng salinlahing ito ang pagpaslang sa lahat ng mga propitang pinaslang mula ng likhain ang daigdig. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salinlahing ito. Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok. Sinahadlangan pa ninyo ang ibang nais pumasok. At umalis si Jesus. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga parisiyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita, ang salita ng Diyos. Mababa o mataas sa pamantayan? Anong pamantayan mo sa paghahanap ng makakasama sa buhay? Kung isa kang employer, anong hinahanap mo sa isang aplikante? Sa pagboto, anong hinahanap mo sa isang pinuno? Ang mga tanong na ito ay mga gabay sa pamantayan natin sa pagdidesisyon sa buhay. Humahanap tayo ng mga taong mapagkakatiwalaan, may kakayahan at may katapatan. Ang tanong, kung itong pamamantayan ba ay ilalapat sa atin, papasa ba tayo? Sumusunod ba tayo sa pamantayan ng Diyos sa tuwing tayo ay nagdidesisyon? Hindi ko maunawaan ang pamantayan ng Diyos, lalo na kapag nagkakamali ako. Pero dahil sa pamagmahal at habag niya, dinanggap niya ako. Ito ang klase ng radikal na pag-ibig ng si Jesus lamang ang makapagbigay. Mas nakikita ng Diyos ang ating kabutihan kaysa ating pagkakasala. Ang hamon ay paano natin itaas ang ating pamantayan sa sarili upang may tapat sa Kanya.